Sa isang bayan na puno ng pag-asa at pagsasakripisyo, isang bayani ang sumiklab at umantig sa puso ng bawat Pilipino, si Jose Rizal. Isang bayani na nagbigay diin sa halaga ng edukasyon, kundi naging simbolo ng laban para sa kalayaan. Ngunit sa kanyang mga huling taon, ano nga ba ang tunay na naging laban ni Rizal? Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang huling pahina sa kwento ng ating pambansang bayani, mula sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, sa mga sulat na naglalaman ng kanyang mga pangarap para sa bayan hanggang sa kanyang malupit na pagkahuli. Kaya naman, samahan nyo kami sa biyaheng ito, habang sinasalamin ang kwento ng ating pambansang bayani na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon. Tutuklasin natin bawat detalye ang makulay at puno ng sakripisyo na paglalakbay at aalamin natin kung paano ang kanyang buhay sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan ay naging liwanag sa ating landas tungo sa kalayaan. Dito, maaari. Nagkakamali kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tricia Meridon. Sa ating paglalakbay sa ekspedisyon ng ating pambansang bayani, ngayong araw ay isang mahalagang boses ang makakasama natin. Siya ay isa sa mga nakababatang kapatid ni Rizal. Subalit, siya ay hindi lamang isang kapatid, kundi isang saksi sa mga huling taon ng buhay ni Jose at sa mga pangarap nito para sa bayan. Sa panayam na ito, tatalakayin natin ang mga alaala niya at ang kwentong puno ng pagmamahal, sakripisyo at ang masalimuot na realidad ng kanilang pamilya sa gitna ng labanan para sa kalayaan. Siya ay walang iba kundi si Trinidad. Magandang araw sa inyo, Doña Trinidad. Kinagagalak ko po ang iyong pagtanggap sa aming paanyaya. Magandang araw din sa iyo, Iha. Ikinagagalak ko rin na ako'y maparito sa inyong panayam. Sa panayam na ito ay tatalakayin natin ang buhay ng iyong nakakatandang kapatid. May mga katanungan po ako dito na maaari niyong sagutin. Maaari na po ba tayong magsimula, Doña Trinidad? Una pong katanungan, Doña Trinidad. Maaari niyo po bang ilarawan si Dr. Jose Rizal bilang isang kapatid? Ang aking nakatatandang kapatid na si Pepe ay isang napaka-masunurin, mabait at matalinong bata. Masasabi kong isa siyang modelo sa aming mga magkakapatid. Ano po ba? O siya, tumako naman po tayo sa pangalawang tanong. Maaari niyo po bang isalaysay sa amin ang huling parte ng buhay ng inyong kapatid? Nagsimula ang lahat nang nasa Europa pa ang aking nakatatandang kapatid na si Pepe at nang mapagdesisyonan niyang bumalik ulit dito sa Pilipinas. Hunyo taong 1892, habang nasa Europa, napagpasyahan ni Rizal na muling magbalik sa Pilipinas dahil napagtanto niyang kailangan na niyang harapin ang laban. Siya ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigang mula sa Europa at nakipagkasunduan na lamang sa mga ito na magkita-kita na lamang sila roon. Ika-26 ng Hunyo taong 1892, kasabay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lucia na nagmula pa sa Hong Kong, si Rizal ay dumating sa Maynila alas 12 ng hapon. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, siya naman ay nagtungo sa palasyo ng Malacanang upang makipag-usap sa Spanish Governor General Eulogio Despujol tulad ng kanilang nakapagkasunduan. Ika-27 ng Hunyo sa taon ng 1892, pagsapit ng alas 6 ng hapon, ay nagtungo naman si Rizal sa istasyon ng Tutuban upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan sa Malolos, San Fernando, Tarlac at Bacolor. Pagsapit naman
ng ika-28 ng Hunyo sa taon din ng 1892, pagkatapos bisitahin ni Rizal ang kanyang mga kaibigan, ay muli na siyang nagbalik sa lungsod ng Maynila pagsapit ng alas 5 ng hapon. Po sa La Liga Filipina, papaano po ba nabuo ni Rizal ang samahang iyon? Pagsapit ng Hulyo sa taong 1892, nag-organisa si Rizal ng isang samahan na binubuo ng mga taong may pananaw ng tulad sa kanya, at ito ay tinawag na La Liga Filipina, na naglalayong pag-isahin ang lahat ng mga Pilipino para sa sama-samang pagkilos para sa pagsulong ng ekonomiya ng kanilang bansa sa isang maayos at mapayapang paraan. Kabilang sa mga taong naikayat ng organisasyon ito ay si Andres Bonifacio, na siyang tumulong sa pagtatatag ng samahang ito. Itong liga na ito ay magiging isang uri ng samahan kung saan ang bawat isa ay magtutulong-tulong, katulad ng pagbibigay pondo para sa scholarship, pagpapautang ng kapital, at pagtatatag ng mga kooperatiba. Ika-6 ng Hulyo taong 1892, sa huling pagkikita at panayam ni Rizal kay General Governor Despujol, ay kanyang itinanong kung sinusuportahan pa rin ba nito ang plano niyang pagtatayo ng isang kolonyang Pilipino sa British North Borneo. Matapos ang mahaba nilang pag-uusap, ay hindi sinang-ayunan ng general ang plano ni Rizal dahil sa paniniwalang hindi makabayan na lumisan at magtanim ng lupang dayuhan. Pasensya na, Rizal, hindi talaga maaari. Maliban dyan, meron akong nais paalam sa'yo. Maaari mo ba ipaliwanag kung ano ang nais pahiwatig ng mga proyektong ito? Hindi maaari. Tila hindi naman ka panipaniwala magdadala ng ganitong polyeto ang aking kapatid. Kung hindi ang iyong kapatid na si Lucia ang may-ari nito, ay sino? Pasensya na, Jose, ngunit kailangan mong tugunan ang ganitong uri ng kalakastanganan. Hindi to maaari. Nagkakamali kayo. Sa araw na ito ay inaresto at ipinatapon sa dapitan si Rizal ng mga otoridad dahil sa bantang dala niya sa kanilang pamamahala. Pagsapit ng ika-7 ng Hulyo taong 1892, matapos maaresto si Rizal, ay mayroong nabuong bagong samahan na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Ito ay ang kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay binubuo ng mga iba pang kalahok ng dating liga. Nang maipatapon si Rizal sa isang bayan sa Mindanao, sa dapitan Zamboanga del Norte, ay hindi pa din natapos ang kanyang buhay. Sa 4 na taong pamamalagi niya dito ay nagsimula siyang humanap ng iba't ibang mga bagay na maaari niyang pagkalibangan, at dahil na din sa paghahangad niyang gawing produktibo ang paninirahan niya roon. Si Rizal ay namuhay ng masaya at matiwasay sa bayan. Siya ay lumahok sa iba't ibang mga aktibidad o programa, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kadalubhasaan sa medisina ay nakaagaw ng atensyon ng maraming mamamayan ng dapitan, kaya naman siya ay nagtayo ng isang maliit na pagamutan para sa lahat. Sa tulong din ni Father Francisco Sanchez ay mas napaunlad pa nila ang bayan ng dapitan. Habang nasa dapitan ay nangolekta din si Rizal ng iba't ibang mga hayop at halaman upang pag-aralan. Pinag-aralan din niya ang ibang mga dialekto, sumulat ng mga tula, lumikha ng mga makakamanghang eskultura, at nagpinta ng mga kabigha-bighaning litrato. Sa pamamalagi ni Rizal sa bayan ng dapitan,
ay nakabili siya ng 70 ektaryang lupain, nagtayo ng bahay, paaralan, pagamutan at taniman. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay ramdam pa din ni Rizal ang lungkot sa kanyang puso, ngunit nang makita at makilala niya si Josephine Bracken, ang lahat ay nagbago. Si Rizal at Josephine ay nagpasyang magpakasal, ngunit ito ay hindi sinang-ayunan ng simbahan at kahit sinong pari ay walang mayroong gustong pamahalaan ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Ang pangyayaring ito ay hindi naging hadlang upang matamasa ng dalawa ang kaligayahan. Sila ay magkasamang namuhay ng masaya at payapa hanggang nagdalang tao si Josephine. Lubos ang kagalakan ng dalawa sa pangyayaring ito, ngunit sa kasiguang palad, matapos maisilang ni Josephine ang bata, ay agad din itong nawalan ng buhay. Habang naninirahan si Rizal sa dapitan, ay nagpadala ng sulat sa kanya si Blumentritt. Ipinapaalam sa kanya ang matinding pangangailangan ng doktor sa kanilang bansang Cuba dahil sa paglaganap ng sakit na yellow fever. Siya ay pinaaanyayahan nitong voluntaryong tumulong nang sa gayon ay matapos na din ang kanyang sentensya sa dapitan. Ika-17 ng Disyembre taong 1895, si Rizal ay sumulat kay Governor General Ramon Blanco, nagpapahayag ng kanyang voluntaryong pagtulong sa kalagayan ng bansang Cuba, ngunit lumipas na ang maraming buwan ay hindi pa din nakatatanggap ng sulat si Rizal, kaya naman siya ay napanghinaan ng loob. Habang nasa dapitan ay nalaman din ni Rizal ang planong himagsikan ni na Andres Bonifacio. Ito ay pinagbigay alam sa kanya ni Dr. Pio Valenzuela sa pamamagitan ng patagong pagsama nito sa isang bulag na nangangailangan ng panggagamot ni Rizal. Nang malaman ito ni Rizal ay agad niya naman itong hindi sinang-ayunan. Ika-30 ng Hulyo taong 1896, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakatanggap ng sulat si Rizal mula sa General. Sa sulat ay kanilang tinanggap ang voluntaryong pagtulong ni Rizal at pinahintulutan muli siyang magbalik sa Maynila kung saan siya susunduin papunta ng Espanya at patungo ng Cuba. Ika-31 ng Hulyo taong 1896, nilisan na ni Rizal ang bayan ng Dapitan. Ang mga mamamayan ng bayan ay nagtipon upang magpaalam kay Rizal at pasalamatan ito ng lubos. Pagsapit ng ika-26 ng Agosto taong 1896, nagsimula na ang rebolusyong pinamunuan ni Bonifacio. Sila ay nagsimula sa norte ng Maynila at sumunod ay sa isang karatig na syudad. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng mga maraming kamatayan ng tao. Sa dalang banta ng rebelyong ito ay nagdeklara ng state of war sa 8 lalawigan ng Maynila si Governor General Blanco. Nangamba si Rizal sa mga kaganapang ito dahil alam niya na magdudulot pa ito ng mas maraming kamatayan na mag-uudyok sa mga Espanyol na maghiganti sa mga Pilipino. Habang nangyayari ang rebelyong sinimulan ni Bonifacio, ay nakatanggap ng 2 sulat si Jose Rizal mula kay Governor General Blanco na nagsasaad na siya ay walang sala sa nangyayaring revolusyon. Habang nasa biyaheng dagat si Rizal patungo sa Espanya, siya ay biglaang inilipat ng barko. Inakala niya na ito na ang magdadala sa kanya patungo sa Cuba, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay siya ay biglaang dinakip at ikinulong pansamantala sa barko at ipinagbigay alam sa kanya na muli silang babalik ng Maynila. Ikatlo ng Nobyembre taong 1896, nakarating na pabalik ng Maynila ang barkong sinasakyan ni Rizal
At dito ay sinalubong siya ng mga Espanyol na maglilipat sa kanya sa Fort Santiago. At pagsapit naman ng ika-20 ng Nobyembre, taong 1896, ang paglilitis ng kaso ni Rizal ay nagsimula na. Unang araw ng Disyembre taong 1896, iprinesenta kay Rizal kasama ang kanyang abogado ang lahat ng mga kasong kanyang kinakaharap. Siya ay pinaniniwala ang utak at nag-udyok ng rebelyon na nangyari sa Maynila. Inamin niya na siya ang nagtatag ng La Liga Filipina, ngunit ipinaliwanag niya na ito lamang ay isang alyansang sibiko na kailanman ay hindi layunin buksain ang kasalukuyang pamamahala. Dagdag pa niya na nung namalagi siya sa dapitan nang siya ay naipatapon, ay kailanman ay hindi siya nasangkot sa politika. Ika-13 ng Disyembre taong 1896, ang dating pwesto ng Governor General ng Pilipinas na si Ramon Blanco ay napalitan ni Camilo de Polavieja. Kaya naman siya na ang humawak sa kaso ni Rizal. Hindi pa man din natatapos ang paglilitis sa kaso ay inakusahan na si Rizal na mayroong sala. Lahat ng mga impormasyong lumalabas laban sa kanya ay tinatanggap, habang ang mga impormasyon naman na nagpapatunay na wala siyang sala ay hindi binibigyang pansin. Ika-26 ng Disyembre taong 1896, sinimulan na ang mismong paglilitis sa kaso ni Rizal. Sa tulong ni Lieutenant Don Luis Gabriel de Andrade, ay hinarap ni Rizal ang kaso. Nagpresenta sila ng mga pruweba na inosente si Rizal at wala siyang kinalaman sa nangyayaring rebelyon. Ngunit sa kasawiang palad, kahit napakarami na ang pruweba, sa huli pa rin ay nahatulan si Rizal ng kamatayan. Ika-28 ng Disyembre taong 1896, pinirmahan na ni Governor General Camilo de Polavieja ang kautusan sa pagpatay kay Rizal. Inalaan na ni Rizal ang mga huling oras na makausap at magpaalam sa kanyang mga kaibigan, pamilya at sa kanyang kasintahan na si Josephine Bracken. Kailangan ka ng ating bayan, Jose. Hayaan mong ikay aming iligtas. Help! Ako ay nababahala sapagkat hindi ko alam kung anong gagawin kung wala ka. Ako ay labis na nalulungkot dahil ganito. Bakit kailangan ganito? Mahal kong Josephine, ang iyong pag-alala, ako ay nababahala. Huwag kang mag-alala sapagkat lahat ng ito ay may pagtutunguhan. Mahal kita at magpakailanman. Kamusta ang iyong kalagayan? Ako'y labis-labis na nagdaramdam sa iyong pagkabilanggo. Bakit? Bakit ganito ang iyong kapalaran? Ika-30 ng Disyembre taong 1896, dako 7:00 ng umaga ay pinatay na si Rizal sa Bagong Bayan. Gabi! Prepare! Facundo! Fuego! Consumatum est. Kakaiba ang dinanas ng ating pambansang bayani upang makamtan ang kalayaan. Maraming salamat sa inyong oras, Doña Trinidad. Maraming salamat din sa pagkakataong itong iginawad niyo sa akin.
kanyang maikling buhay, ang mga natitirang taon ni Jose Rizal ay puno ng pagpupunyagi at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mga huling sandali, ipinakita niya ang tapang at talino sa harap ng hamon ng panahon. Ang kanyang mga alaala ay nananatili at nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino upang magpursigi para sa pagbabago at pag-unlad. Kabalikat natin siya sa kasaysayan, patuloy na nagbibigay liwanag at gabay sa ating paglalakbay tungo sa mas maunlad at mas makatarungang kinabukasan. Ngunit kung hindi ako yung kapatid na si Lucia, ang may-ari nito ay sino? Pasensya na kasi, ngunit kailangan kong tugunan ang ganitong uri ng kalapastangan. Hindi ito maaari. Nagkakamali kayo. O, naman kita tumawa! Dumingin naman siguro ito. Huwag tayong tatagayin. Ano ba yung bakit ka tumawa? Oy, mukha akong... Eh! Hey! Hey kayo guys! Hey! Hey! Genre! Hey! Wag